Hi guys, this is one of my secret Kingdom of God. Good morning. Nandito po tayo. Panonoorin natin yung paglabas ng haring araw. Morning guys. Sabi nga ng salita ng Diyos, word of the day, seek ye first the kingdom of God. Unahin natin yung kaharian ng Panginoon. Yan, siyempre yung sabi nga, di ba natin nalalaman na tayo ay templo ng Panginoon? Magising natin, praise God, binigyan pa tayo ng Panginoon ng panibagong kayamanan na mapagyayaman natin yung ating bawat araw, oras. Mga kayamanan ay hindi lang sa pera, sa kalusugan, sa kalakasan, sa bawat mga opportunity na ipinagkakaloob ng Panginoon sa ating buhay sa araw-araw. Sabi nga, ang bumangon ka sa panibagong araw ay isang napakalaking biyaya ng Panginoon. Kaya kaibigan, one of my secret, seek ye first the kingdom of God. Yan. Balansing buhay, tayo dadaan lang sa mundo, sa ayaw mo at sa gusto. Lilisanin mo ang lahat ng mga ito. Saan pupunta ang iyong mga pinagpaguran, pinagsikapan? Ang lahat ng mga yan nakikita mo. Mga tao busy na umagang-umaga. Lahat ng yan ay iiwan. At ang haharap sa Panginoon ay yung ating ginawa sa Kanya. Kaya gusto mong payapa ka sa buhay na ito, sa harapan ng Diyos, habang may lakas ka pa, kaibigan, may pagkakataon ka pa, balansing buhay, gumawa para sa Panginoon, gumawa sa pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin ay ang Panginoon, sundin ang kanyang mga sinasabi na, sabi nga, unahin ang mga bagay na nasa itaas, pagkat lang ng lahat ng mga bagay na narito ang ating pinagkakaabalahan ay importante, ngunit ang mga bagay na para sa itaas ay yun yung pinaka-importante na matanggap mo. Ang kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoong Jesus, ang pagpapatawad ng Diyos sa tao, na kung saan tao ay napahiwalay sa Diyos, hinihiwalay ng kasalanan, at dahil sa kasalanan nahiwalay nga ang Panginoon, at kung siya ay nahiwalay sa Diyos, kailangan niyang makabalik muli sa Panginoon, sa karya ng Diyos. Ibig sabihin sa mga biyaya ng Diyos, kung tayo man ay may biyaya ng Diyos ngayon, kaibigan, yun ay ano lang, biyaya dito lang yan sa lupa. Ang nais ng Diyos ay yung mga biyaya na patiron sa langit. Sabi nga, yung mga biyaya ng Diyos ay di pa nakita ng ating mata, ng isip. Ganun mga biyaya ng Diyos na may mga hinanda siya na hindi pa natin nakikita. At yun ang gusto ng Panginoon na makita natin. Kaya sinasabi niya na sa kanyang mga salita, unahin mo
ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay may sariling pamamaraan. Ngunit ang tao ay binigyan niya ng kalayaan ng magkaroon ng sariling pagsisikap, kalayaan. Ngunit sa sarili lang lakas kung wala ang Panginoon. Ngunit kung sinusunod mo ang Panginoon, sabi nga, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka mahihirapan sa buhay na ito dahil tutulungan ka ng Panginoon. Opportunity ang bawat pagkakataon na binibigay ng Panginoon na sundin natin yung kanyang kalooban, na tayo ay maging kamanggagawa ng Diyos na kung saan na siya ang lumikha ng langit at lupa, at sa kanya ang lahat ng mga ito, ang ating nakikita, maging ang ating buhay. Wala tayong pag-aari. Sabi ka, ibigay man natin ang lahat sa Panginoon na ating mga ari-arian, ay kulang pa rin yan. Hindi natin matatapatan sa pagbibigay ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nagbabalik ng mga biyaya ng higit pa. Sabi nga, overflowing, umaapaw ng mga pagpapala ang binibigay ng Panginoon. Kaibigan, hindi pa man tayo gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon, ay pinagpala na tayo ng Panginoon. Kailangan nating maunawaan, maliwanag sa atin yung mga bagay na ito. Kailangan maliwanag sa atin ng mga bagay na wala tayong pag-aari. Ang lahat ay sa Panginoon. Tayo binigyan ng mga kayamanan ng Panginoon na kung saan walang sapat na halaga. Ibig sabihin, kung ang pinag-uusapan ay milyon, bilyon, trilyon, walang sapat na halaga. Sasabihin mo naman, wala nga akong brag ka pera-pera. Hindi lang yan sa pera, sa kalusugan, sa kasiyahan, sa kapayapaan, at yung lahat ng mga bagay na nasa atin, magkano kung ating kukumputin yung ating atay, yung ating puso, yung ating bagay, yung bawat bahagi ng ating buhay. Sabi nga, ang buhay na ito, ang salapi ay hindi makapagduduktong. Sabi nga, hindi makapagbibigay ng buhay gaano man karaming salapi. At isa pa, na binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. Ng kaligtasan ng Diyos na ngayon naman ay, kung ating ito'y tinanggap, ay ang karanasan natin ay hindi lamang dito sa lupa, kundi muli ang karanasan noon na kasama ng ni Eva at ni Adan, ang Diyos ay muling mararanasan yung tunay na mga biyaya at pagpapala. Kaya kaibigan, pagsikapan natin lagi na balanse lamang yung buhay, maglingkod tayo sa Panginoon habang may lakas ka, sapagkat sabi ko nga kanina, dadaan lang tayo sa mundo. Thanks for watching and sharing. Follow for more Peter Views, ating mga pinapakitang mga videos, mga views natin. Salamat sa mga nagsusupport at saka mga nagsishare. Share po natin sa ating mga loved ones, kaibigan natin. Lalo na yung pagpapaunawa ng kaligtasan, pagpapaunawa na maging maliwanag sa atin kung ano yung tunay na layunin ng ating buhay, ay maglingkod sa Panginoon. Thank you. God bless. Thank you. God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon.